Hello, hello dear! Happy Thursday everyone! Kamusta na po ba ang lahat? Nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Taiwan? Grabe, hindi talaga natin masabi yung mga pwedeng mangyari. Sana po dun sa mga may pamilya po na nasa Taiwan, sana okay po sila doon at kamustahin din po natin sila kasi sobrang hindi talaga maganda yung sitwasyon nila doon. Yung mga kababayan nating Pinoy dyan sa Taiwan mag-iingat po kayo at magpalakas po kayo at patuloy pong manalangin kay Jesus na lagi nga tayong gagabayan at iingatan. Kasi talagang hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Maaari ngayon, okay tayo. Tapos bukas, hindi na tayo gigising. Maaari ngayon, kompleto ang pamilya natin. Bukas, hindi na natin sila kasama. Kaya talagang dapat sulitin natin ang bawat pagkakataon na meron tayo na ibinigay sa atin ng Diyos. Totoo na hindi natin kayang ibalik ang oras, pero binibigyan tayo ng kaparaanan para magamit natin ng ayos ang bawat oras na meron tayo. Yan. Kasi syempre, 'di ba? Lalo pa sa panahon ngayon, grabe, Diyos ko, tinan mo, sobrang init na. Hindi na mawari ang sobrang init. Sobrang sakit na sa balat kahit naka-sunscreen o naka-sunblock ang iba sa atin. Iba na talaga yung init ng araw. Kaya naman, laging tatandaan, huwag kakalimutan uminom ng tubig. Lalo na yung ang trabaho nasa labas, huwag niyo pong kakalimutan uminom ng tubig at magdala kayo ng bimpo, tapos pwede niyo siyang basain kapag medyo naiinitan kayo, lagay natin sa ulo natin o kaya naman sa batok natin. Pero ang ina-advise po ng mga doktor na kapag tayo sobrang na-expose sa init, pag uwi natin, mag-cool down muna tayo bago tayo uminom ng tubig. At dapat po, huwag basta-basta iinom ng malamig. Dapat warm water lang po at unti-unti lamang po itong iinumin. Gayon din, huwag po tayong basta-basta agad magbabasa ng katawan. Kasi nga sobrang na-expose tayo sa araw. Magantayin muna tayo ng 30 minutes, tiis-tiis lang. Tapos nun, saka pwede na natin basain ang parte ng katawan natin. Siyempre, kailangan alagaan din natin ang ating mga sarili, lalo na sa mga naghahanap buhay sa labas, no? Sa mga tatay at nanay dyan, lagi po kayong mag-iingat, ha? Sa mga estudyante, sa mga bata, lalo na po ang mga bata, tapos may nauuso pang sakit. Kaya huwag kakalimutan magsuot ng face mask. Ganun lagi ding uminom ng tubig yung mga bagets. Minsan kasi yung mga bagets, hindi sila mahilig uminom ng tubig. Kaya mas mabuti pa na talagang pilitin at pusigin silang uminom ng tubig. Anyway, yung kaganapan sa akin kahapon, pagkatapos ko sa school, hindi kasi ako nakapamalengke, kaya bumili na lang ako ng lutong ulam at pupuntahan ko na lang. Doon nga pala ako bumili sa kapitbahay namin noon. Ayan, in-order ko na siya through online. Tapos para pagdating ko sa bahay, kakain na lang ako kasi meron pa akong mga gagawin. Siyempre, alam niyo naman ako, papasok sa school. Siyempre, may trabaho pa ako sa hapon, pag-tutor. Kaya talagang dapat, yung oras ko talagang kailangan. Lahat ng gagawin naka-line up na yan, may mga schedule na yan para hindi tayo nagagahol. Pero minsan may pagkakataon lang naman to na hindi ako nakakapamalengke, pero lagi syempre ako namamalengke. Malaking tipid na rin yun para sa amin Dalawa kasi kami nagbabaon. Syempre nagbabaon din yung anak ko. Tapos ako. Tapos kailangan nga kapag sa umaga, heavy na yung kakainin namin. Hindi kasi kami sanay na hindi kumakain ng almusal. Lalo na rice talaga yung pinapakain sa amin. Kahit ng mga bata pa kami. Bihira lang kami nagtitinapay sa umaga. Kaya kailangan talaga heavy yung meal namin pag breakfast. Ayan. Basta lagi yung tatandaan na mga mommies, ako talagang mag-iingat po kayo. Alam nyo naman na mahirap na ang buhay ngayon, pero tsaga-tsaga lang po at papasaan at magiging okay na din ang lahat. Totoo na minsan na
napapaisip ang iba sa atin na bakit natin nararanasan yung ganito, yung ganyan, bakit nasa sitwasyon tayong ganito o ganyan. Pero lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay may dahilan yan kung bakit. Maaaring hindi pa panahon para ibigay sa atin ni God yung nararapat na para sa atin. Maaaring sinusubok lang tayo paano natin i-handle ang buhay-buhay. Pero darating at darating ang panahon na magiging okay din ang lahat para sa atin. Paano ba yan? Bukas na lang po ulit. Bye!